Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang ating channel, ang Pastor ng Bayan. At ito po ang inyong lingkod, Reverend Ernesto Sion, Marikina City. Sa gabing ito, mayroon tayong tatalakayin na isang aral mula sa Biblia, salita ng Diyos. Mamagat ay God is Real. At ating basahin ang awit or Psalms chapter 14 verse 1. God said to those who don't believe, the fool said in his heart, there is no God. Psalms 14 verse 1. The fool said in his heart, there is no God. Sabi ng Panginoong Diyos sa mga taong hindi lubos na naniniwala sa Diyos ay mga hangal. Bakit hangal? Sapagkat ang tao, likas sa tao ang tinatawag na to see is to believe. Kaya maraming tao, higit na mas marami ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos sapagkat hindi raw nila nakikita ang Diyos. Dahil nga sa to see is to believe. O nga naman, sometimes totoo din na to see is to believe. But in the sense na ang Diyos ang ating pag-usapan, kasi ang Diyos ay Espiritu. God is Spirit. Talagang hindi makikita ang Diyos sapagkat siya ay Espiritu. Kaya hindi dahilan ng tao ay sabihin, hindi ako naniniwala sapagkat hindi ko nakikita. Ano ba't ang sabi ng Diyos? Ang mga taong nagsasabi ng ganyan ay mga hangal. Foolish. Bakit foolish? Sapagkat bigyan natin ng isang munting paliwanag ang tungkol sa sinasabi ng Diyos na fool ang mga tao, mga hangal ang tao na hindi naniniwala sa Diyos dahil hindi nakikita. Halimbawa ikaw ay may bill sa Meralco at pupunta ka roon sa Meralco pang magbayad ng iyong bill. Kung hindi ka ba naman sabing hangal ka, pagdating mo sa Meralco, sabihin mo doon, mabayaran ko ito. 5,000 ang aking bill. Pero ako'y nagbabayad sa isang bagay na hindi ko nakikita. Ano sir ang inyong hindi nakikita na binabayaran? Ang inyong Meralco bill, ang inyong elektrisidad. Ano mang itsura niyan? Pakita mo nga sa akin ang inyong electricity na binabayaran ko. Ano sasabihin sa'yo ng cashier? Sir talagang hindi nakikita ang elektrisidad. Bakit ako maniwala sa elektrisidad na hindi ko nakikita? O nga naman, to see is to believe. Sino ba naman ang nakakakita ng kuryente, ng elektrisidad? Meron akong kaibigang electrician noon. Sabi ko, Dong, ilang taong ka lang electrician? Ay, sabi niya, Pastor, matagal na. Ganun ba? Eksperensyado ka na. Sa tagal mong panahon na naging electrician, sabihin mo nga sa akin, ano ba ang korte, ano bang hugis, ano bang kulay ng electricity, ng kuryente, ano bang kulay niyan? Tumawa siya. Pastor naman, hindi nakikita yan Ganun ba? Hindi nakikita, pero matagal mong kinakalipot yung kuryente na yan, pero wala ka pa nakikita hanggang, pero naniniwala ka sa kuryente. Oo naman, Pastor. Papatayin ka niya kung magkamali ka. O gano'n pala So may mga bagay pala na hindi natin nakikita. Pero totoo. Upo naman. Wala naniniwala ka sa Diyos. Medyo naniwala, medyo hindi. Bakit naman hindi ka nakikita? Kita mo. Naniwala ka sa kuryente na hindi mo nakikita. Pero ang Diyos na hindi mo rin nakikita, medyo nagdududa ka. Okay. Kaya pala, masabi ng Panginoon, yung mga taong hindi naniniwala o nagdududa sa Diyos, ay mga hangal, you are foolish. Araw-araw ginagamit mo ang kuryente, pero sabi mo hindi ka naniniwala dahil hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita talaga yan. Dahil ang kuryente ay espiritu din yan, lumadaan sa tawad sa kuryente. So hindi mo makikita yan. Kasi sa ating mundong ginagalawan ngayon, may mga bagay na material na makikita ng mata, na hahawakan. Pero may mga bagay na hindi nakikita ng mata.
Hindi nahahawakan, walang hugis, walang kulay, hindi mo, because these are spirits. Kaya, sa Panginoong Diyos, kung ikaw ay may kunting, gamitin mo lang kunti mong argumento, na may mga bagay sa mundong ito na hindi mo nakikita, pero susumpa ka na totoo. Halimbawa na lang yung hangin. Hangin ba nakikita mo? Hindi nga eh. Walang nakakakita ng hangin. Pero, oras-oras, minuto, segundo, ginagamit mo ang hangin. Kaya sabi mo, hindi ka naniwala sa hangin, hindi mo nakikita. You are fool, sabi ng Diyos. Hangin ay, hindi ka mabubuhay. 5 minuto lang na walang hangin, patay ka. Ang hangin ginagamit sa sasakyan. Pag ikaw ay naplatan, ano kailangan mo? Punta ka sa vulcanizing. Ano ka ng hangin, pakarga ka ng hangin. Tapos tanongin mo yung vulcanizing. Magkano po manong? 20 lang. Anong binabayaran kong 20 hangin? Saan ang hangin mo? Nakikita ka ba hangin? Wala eh. Hangin po sir, hindi nakikita. Ganun ba? Pero naniniwala ka sa hangin? Opo naman. See? Where is your argument na? To see is to believe. Maraming bagay na hindi nakikita na totoo. Ay nako. Germs, bacteria, fungus, virus, lahat na yan, hindi nakikita yan. Pero totoo yan. Kaya po, sa argumento ng mga tao na hindi naniwala sa Diyos or medya paniwala sa Diyos dahil hindi nakikita, God said, you are fool. Hangal ka. Because, totoong nadadaan sa pananampalataya na maraming bagay na hindi natin nakikita, pero totoo sa buhay natin. God is real as many things that we cannot see on this world. So that, sa salita ng Diyos, sa aklat ng Romans chapter 1, maliwanag ang sabi dito. Pakinggan po natin at may flash natin sa screen natin. Basahin ko sa inyo. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because the which may be known of God is manifest unto them, because God has showed it unto them. Verse 20, because the invisible things of God from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because when they know God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imagination, and their foolish heart were darkened. Professing themselves to be wise, they became foolish. Foolish because they doubt the existence of God. They doubted the reality of God. Changed the glory of the incorruptible God unto an image made like corruptible men. Kaya sa ngayon, maraming relihiyon ang nagtataglay ng mga imahen ng Diyos, rebulto ng Diyos, o kagaya ng Diyos daw na ganito. Ay, sabi ng Diyos, hindi mo makikita ang Diyos sapagat ang Diyos sa Espiritu. Huwag mong gawa ng larawan ang Diyos kasi hindi mo naman nakukunan ng picture ang Diyos. That's why their foolish heart, they said they are wise but they became fool. Sa pag-imagine na ito ang Diyos namin, dito ka magluhod, iprosesyon namin, sambahin namin, we will adore and regard Him as God. God said that is not God, because God is Spirit. You cannot see God. So the word of God is professing themselves to be wise, but they became foolish. Foolishness, because idolatry was hated by God ever since the world began. Pagka ang tao ay magsamba, mag-adore sa idols, nagagalit ang Panginoon. Pumapatay siya noong panahon sa mga taong idolaters. Until now, most people now are idolaters. Because they would like to kneel down, to worship yung nakikita ng mata nila.
Okay. But God said, I showed unto you very clearly the Godhead that is invisible. Why? Sabi ng Panginoon, the eternal things and the invisible things of God are clearly seen. In what way? In the things that we see around. The moon, the stars, the rivers, the mountains, the fish, the plants, everything that you see around are made by the hands of God. Kaya pinakita daw ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng ginawa, likha ng kanyang mga kamay. Asan ba ang Diyos? Ayan, ang ginawa ng Diyos. Because scientifically, science tells us that nothing will exist without a cause. It is the law of cause and effect. There is no effect without a cause. O nga naman. Pagka mayroong cause yan, may effect yan, may cause yan, may dahilan bakit kung bakit magkaroon ka ng isang cellphone sa ngayon, huwag mo sabihin ang cellphone ay lumitaw lang yan. May nag-engineer niyan, may nagtuklas niyan, may gumawa niyan. Lahat ng bagay sa mundong ito ay may pinanggalingan. That's why in the law of nature, there is nothing that will exist without a cause. Ganon din ang science, the law of cause and effect. Kaya sabi ng Panginoon, pinakita ko sa inyo ang aking pagka-Diyos sa pamamagitan ng gawa ng aking kamay. Huwag nyo nang hanapin ako dahil hindi nyo ko makikita. Ako espiritu. Gusto ng tao makita ang Diyos Kaya gumagawa ng mga larawan, gawa ng mga rebulto para kanilang luhuran at sambahin at Diyon ang kanilang Diyos. God said, you are foolish. See? Kaya, God was so angry in heaven, looking down at men who are worshiping idols. Verse 26, this cause God gave them up to vile affection, and even their women did change the natural use from that which is against nature. O nga naman, tinuo. Ang cause nito, ang kanilang mga puso ay nagiging hangal, na kahit ang mga babae ay hindi na pumapatol sa lalaki, kundi pumapatol na sa kapwa babae. Resulta ito ng katigasan ng ulo ng tao. Ganon din na niya in verse 27. And likewise also the men, leaving the natural use of the women, born in their lust, one towards another, men with men, working that which is unseemly, receiving in themselves the recompense of their error which was met. So this is the result. Usually, men became foolish because of their desire to see God. You cannot see God in the flesh. You will see God later on when you meet to heaven, when you go to heaven, when you will be qualified to go to heaven, there you will meet God in the Spirit. As of today, nobody has seen God. That's why, isang malaking kahangalan sa isang tao na sabihin niya, hindi ako naniniwala sa Diyos dahil hindi ko nakikita. God said, you are foolish. Every day sa buhay mo, marami kang ginagamit na hindi mo nakikita. Pero your question, do not have any question about, I'd like to see the wind, the air that I breathe. I will not accept that the air is true because hindi ko nakikita. You are foolish. I do not accept that the wind is true, that the typhoon is true because hindi ko nakikita. Hindi mo nakikita ang typhoon, ang hangin, pero nakikita mo ang resulta ng hangin. Same thing with God. Hindi mo makikita si God, pero ang resulta ni God, nakikita mo. Araw-araw nakikita mo, ginagamit mo. You see? A simple reasoning as that. Kaya nga, God said, you are foolish. You are foolish. So, we have proven biblically that God is true, God is real. There are so many proof that God exists in our lives. It is only by faith. You know, faith, the definition of faith is to see the things that cannot be seen. Kung sabihin mo, gusto ko makita para ako maniwala, that is not faith. Faith is believing the things that cannot be seen. So, mga kaibigan, mga kapatid, napatunayan natin biblically na ang Diyos ay totoo kahit hindi natin nakikita. Scientifically, science says there is no effect without cause. Ibig sabihin, ang kalikasan nating nakikita ay mayroong gumawa.
the creation was made by somebody, the creator, and that creator is no other than God. Ngayon, sa ating discussion about sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos, God called them foolish because araw-araw ginagamit nilang hangin, hindi nakikita, hindi nila question ng hangin, hindi nakikita, totoong hangin. Totoo ang kuryente, totoo ang elektrisidad kahit hindi nakikita. Mayroon tayong dalawang coins, parang coins ito, doon sa sugal noon nung ako'y kabataan pa, tinatawag Kara-Cruz. Sa Kara-Cruz, kinakailangan magpares yung dalawang kara para manalo yung naghahagis. At ganun din ang sa kabila yung nagtataya, dapat maging dalawang krus para sila'y mananalo. Pero meron akong kaibigan na sabi sa akin na hindi daw siya natatalo sa larong Kara-Cruz sapagkat marunong siya mandaya. Now, itong ilustrasyon na ito mga kaibigan, hindi natin pinopromote ang pandaraya. Pero mayroon lang tayong makuha dito, food for thought. And then, i-relate natin sa paniwala sa Diyos. Na mayroong paniwala sa Diyos na walang talo. At ang hindi naniniwala sa Diyos ay laging talo. Bakit? What if there is no God? If there is no God, yung mga hindi naniniwala, talong-talo sila. Sapagkat ang sabi ng Biblia ay mayroong impyerno na kahantungan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. At mayroong langit na kahantungan ng mga naniniwala sa Diyos. Kung ikaw ay lubos na naniniwala, sumampalataya sa Diyos, at totoo, ang sinasabi ng Bible, may langit, may impyerno, panalong-panalo ka. Granted lang, what if hindi totoo ang Diyos? Ikaw na naniniwala, anong matatalo mo sa iyo? Anong mawawala sa iyo? Wala palang langit, walang impyerno, di tabla ka lang. Ano naman ang mapapala ng hindi naniniwala? Wala palang impyerno, walang langit, di tabla rin siya. So kung hindi totoo at walang Diyos, pareho kayong tabla. Tabla ang naniniwala, tabla rin ang hindi naniniwala. Eh kung totoo ang Diyos, at totoo naman talaga ang Diyos, so ikaw na naniniwala, panalong-panalo ka. Ang hindi naniniwala, talong-talo sila. Kaya sa mga hindi believers, yung mga sinasabi ng Diyos, foolish, sabi mo there is no God, wala kang kapanapanalo, kaibigan. You will always lose. Why? Tatalo ka. Pagka totoo ang Diyos, may langit, may impyerno ka, talo ka. Ang mananampalataya, kung walang Diyos, di totoo, wala naman siyang matatalo. Wala namang mawala sa Kanya. Kung wala pala, di mawawala kayong lahat. Pero kung totoo ang Diyos, at totoo ang Diyos, ang hindi naniniwala sa Diyos ay talong-talo. Ganon din dito sa Kara-Cruz na ito. Sapagkat itong isang coins na ito, ay wala itong kara. Wala itong cross. Parehong kara ito. Baliktaran ito. Ito yung pandaraya ng mga taong mandaraya noon. Na ginagawa lang na gumagawa sila ng coins na parehong kara. Baliktaran, ika nga. Kara. Wala cross yan. Samantalang itong isa, may kara, may cross. Kaya, kapag ito ay mag-cross, kara yung isa, tabla lang. Pero ito laging kara. Baliktarin mo kara. Ito naman may cross ito. So, pagka magkara ito lahat, talo ka. Kaya, ang tumataya sa cross, tabla, talo. Tabla, talo. Ang tumataya sa kara, tabla, panalo. Tabla, panalo. Common sense lang. Saan ka? Sa tabla, talo ka na hindi naniniwala? O tabla, panalo ka na naniniwala? Sabi naman ng Biblia, kahit na saan mo paikutin ang reasoning, ang Diyos na hindi nakikita. Totoo naman talaga eh. Maraming bagay na hindi nakikita, pero totoo. Germs, virus, fungus, bacteria, hindi nakikita yan. Pero totoo. Ganon din ang Diyos. So maniwala ka ang Diyos totoo. Kung sakaling granted lang, what if there is no God? Wala kang talo. Ano matatalo sa'yo? Walang langit, walang impyerno, tabla ka lang. Ang hindi maniwala, ganon din, tabla rin siya. Wala naman siyang panalo. Pero kung totoo ang Diyos, panalo ka na naniniwala, talong-talo ang hindi naniniwala. Saan tayo ngayon? Kunting psychology lang. Of course, maniguro ka. Ay nga sabi ng Panginoon, ano ang mapapala ng isang tao? Maangkin niya ang lahat. Pera, katagumpayan, kayamanan, kapangyarihan,
kaligayahan sa mundong ito, maangkin niya lahat. Pagkamatay niya, maimpyerno siya. Talong-talo siya. What does it profit a man? He gains the whole world but loses his own soul. Kaya ang pagpaniwala sa Diyos, walang bayad, mga kaibigan. Simple lang ang paniniwala sa Diyos. Na ang sabi ng Diyos, ako'y nagmamahal sa tao. For God so loved the world. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sinisinta ng Diyos ang tao. Sinusuyo ng Diyos ang tao. Na mahal kita, mahal kita. Sumampalataya ka sa akin, dadalhin kita sa aking kaharian sa langit. Pero ang tao ngayon matigas. Gusto nilang makita ang Diyos. But God said, you are foolish. Nakikita mo na ang Diyos. Maliwanag na pinakita sa iyo ang Diyos. Ng Diyos ang kanyang gawa. The work of the fingers of God are manifest. Clearly seen, sabi ng Bible. Clearly, araw-araw. Araw na lang yan. Araw na kita mo yung araw na yan. Paglaba mo ng iyong labada, gamit mo ang tubig. Sinong gumagawa ng tubig? Pagkatapos mo manglaba, banlawan mo, isampay mo. Anong kailangan mo? Init ng araw. Ang araw, gawa ng Diyos. May araw ba kung walang may gumawa niyan? Common sense lang eh. Kaya sabi ng Diyos, you are foolish. Pag hindi ka maniwala sa Diyos, maniwala ka. Sa oras na ito, ang Panginoong Diyos ay umaakay sa iyo upang ikaw ay mag-reciprocate sa kanyang pag-ibig. Gantihan mo kanyang pag-ibig sapagkat dadalhin kita niya sa aking kaharian sa langit. Dito makikita natin ang maliwanag na example. What if there is no God? If there is no God, yung hindi nanampalataya, talong-talo. But if there is God, wala ka ring matatalo. Panalo ang nanampalataya. Saan ka? Sa pananampalataya o hindi mananampalataya? Nanampalataya tayo sa Panginoon. Word of God said, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except by me. I will come again. Kukunin ko kayo, dalhin ko kayo sa aking kaharian sa langit. Maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid. Maliwanag ang ating mensahe ngayon na ang Diyos ay naninikluhod kung maaari lang. God is pleading to you. Reciprocate to my love because I love you so much. I gave my Son to you so that you will be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Maraming salamat.